Nagsimula ang kwento sa isang ulilang batang lalaki na nagngangalang Rodo na nakatira sa lansangan, at may libangan na magnakaw ng basura sa mga tambakan ng mayayamang tao. Ang mundong ito ay nahahati sa puting pader na lungsod kung saan nakatira ang mayayaman at makapangyarihan, habang ang maruruming basura tulad ni Rodo ay nakatira sa mga itim na lansangan sa labas. Sa mundong ito, mayroong isang alamat na ang bawat bagay ay may kaluluwa at ipinapakita nito ang tunay na potensyal nito kung aalagaan mo ito ng sapat, na ginagawang mahalaga ito. Ngunit itinatapon ng mayayaman ang anumang bagay na kahit kaunting ginagamit, at ang lahat ng ito ay napupunta sa isang napakalaking lugar ng pangungulekta ng basura na sa huli ay itatapon sa malaking hukay kasama ang mga taong nakagawa ng mga krimen. Isang araw, sa mayamang bahagi, sinabihan ng isang babae ang kanyang anak na itapon ang kanyang stuffed toy pagkatapos itong medyo masira. Ang pag-aayos nito ay magmumukha lamang na hindi maganda at maaari silang palaging bumili ng bago. Nang marinig ito, pinunasan ng maliit na batang babae ang kanyang mukha at itinapon ito ng hindi nag-alinlangan, habang nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagnanais ng isang ang stuffed toy para sa kanyang susunod. Pagkatapos nito, iniimpake ng kanyang ina ang lahat ng basura at itinapon ito sa isang lagusan sa ilalim ng lupa kung saan napunta ito sa isang truck ng basura. Nakarating ang truck sa lugar ng koleksyon at tumalon si Rodo papunta sa isa sa mga side room upang maghanap ng anumang magagamit. Doon, hindi sinasadyang gumawa siya ng sobrang ingay para mapansin ng gwardya. Mabilis na pumasok ang gwardya at itinutok ang kanyang baril sa bida, nagtatanong kung siya ang kasumpa-sumpa na trash raider, at pagkatapos ay pinindot ang alarm button para tumawag ng backup. Kinuha ni Rodo ang anumang basurang pinakamalapit at ibinato sa mga gwardya. Ang ilang bulok na itlog ay tumalsik sa kanilang walang butik na uniforme, at iyon lamang ay sapat na upang maiwan silang nagyelo sa lugar, masyadong naiinis na mag-react. Habang sila ay nakatayo doon sa gulat, si Rodo ay umakyat pabalik sa labasan ng hindi man lang lumilingon. Narating niya ang ibabaw malapit sa labasan, ngunit lumiliko ang kanyang swerte nang sumara ang gate sa mismong harapan niya. Bago siya makabuo ng isang backup na plano, mas maraming gwardya ang sumugod at nagpaputok. Si Rodo ay umiwas sa kaguluhan at tumakbo patungo sa dingding. Tinamaan ng bala ang kanyang braso, ngunit nagawa pa rin niyang makatakbo at mawala sa mga anino. Mula sa likuran, sumigaw ang mga gwardya na hindi nila maaaring hayaang makatakas ang isang bata. Ngunit pagkatapos, nakalabas na si Rodo sa isang lagusan ng imburnal. Napagod at nenas, binubulong niya sa sarili kung gaano katawa-tawa na pinoprotektahan ng mayayaman ang kanilang mga basura na parang isang uri ng pambansang kayamanan. Kinabukasan, kumakalat na parang apoy ang balita tungkol sa trash raider. Nahihirapan ang mga elite na maniwala na may dadaan talaga sa problema sa pagnanakaw ng basura. Nang makita nila ang adoptive father ni Rodo mula sa mga slums, tumingin sila sa kanya ng may pagkamuhi at sinabi na ang mga slums ay dapat manatili na lamang sa kanilang sariling panig. Sa kabilang panig ng pader, alam na ng mga mahihirap na tao kung sino ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan, at ipinagdarasal nila na masawi ang pilyong bata bago niya tuluyang ihatid ang mga gwardya sa kanila. Ngunit walang pakialam si Rodo at patuloy na inaayos ang mga nakolekta niyang basura. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang kaibigang si Shiwa, at pinagalitan siya sa muling paghahabol sa basura dahil nag-aalala siya na baka may masamang mangyari kapag nahuli siya ng pamunuan ng basura. Sinabi ni Rodo sa kanya na ang mayayaman ay patuloy na nagtatapon ng mga magagandang bagay, at ginagamit lang niya iyon upang maghanap buhay sa pamamagitan ng pag-aayos at pagbebenta ng mga ito sa mga tao sa mga lansangan na maaaring talagang pinahahalagahan sila. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga bully ang nagpakita upang pagtawanan siya at sinabing sa wakas ay natagpuan na nila ang pinagmulan ng kahindak-hindak na baho sa lugar. Sinabihan pa nila si Shiwa na itigil na ang pakikihalubilo sa kanya bago ito mag-amoy din ng basura. Sinipa ng isa sa kanila ang mga gamit ni Rodo at sinabing walang bibili nito. Kinukutya din nila ang kanyang mga kamay, at sinasabing napakasama ng mga ito kaya kailangan niya ng maruruming guwantes para lang maitago ang mga ito. Si Rodo ay nananatiling tahimik sa lahat ng pambubuli, ngunit sa pangalawang pagkakataon na tinawag nila siyang anak ng isang baliw na asasin, isang bagay sa loob niya ang pumutok.
Nagsisimulang magyabang ang mga bully tungkol sa kung paano itinayo ang mga slums para mahuli ang mga kriminal na tulad niya, at kung paano nila sinusubukang ayusin iyon sa pamamagitan ng pagbabalik ng kaunting respeto. Ngunit sinabi nilang sinira ng ama ni Rodo ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa kanyang masamang reputation. Binigyan sila ni Rodo ng masamang tingin na ikinagulat nila. Kaya't ibinato nila ang isang huling insulto tungkol sa kung paano siya malamang na magiging katulad ng kanyang ama, pagkatapos ay umalis ng nagpapanik. Pagkaalis nila, lumapit si Shiwa at sinubukan siyang pakalmayan. Sinabi niya na naniniwala pa rin siya sa kanya. Pagkatapos napatingin siya sa parehong stuffed toy mula kanina, at ngumiti siya, namangha sa ganda nito ngayon. Sinabi ni Rodo na hindi ito ibinebenta, ngunit nang malapit na niya itong ibigay sa kanya, nagpakita ang nanay ni Shiwa at hinayla siya palayo. Pinapagalitan niya ito dahil muli siyang nakikisama sa weirdo na iyon. Dahil naiinis si Rodo, umuwi si Rodo para makita ang kanyang foster na ama, si Rigto, na sinimulan siyang tuksoin sa pamamagitan ng pagkopya sa paraan ng kanyang pagkilos, at pagbibiro tungkol sa kung paano sinubukan ni Rodo na manligaw sa pamamagitan ng pagbibigay ng laruan sa cute na babae. Namula si Rodo sa kahihiyan dahil hindi man lang niya namalayan na pinagmamasdan siya. Binanggit ng lalaki ang pagsisid ng basura ni Rodo at sinabing hindi sila mahirap na kailangan pa niyang gawin iyon. Hiniling niya sa kanya na ipaubaya sa kanya ang ganoong uri ng trabaho hanggang sa pagtanda niya at ipinaalala sa kanya kung gaano ito kadelikado kagabi. Iniisip ni Rigto na maaaring maramdaman ni Rodo na may utang siya sa pagtanggap sa kanya, ngunit sinabi ni Rodo na hindi iyon. Gusto lang niyang gawin ang kanyang bahagi bilang pamilya. Lumipat ang usapan kay Shiwa at sinabihan siya ni Rigto na maging mas tapat sa kanya. Pagkatapos ay napansin niya ang hiwa sa braso ni Rodo at sinimulan niya itong gamutin. Habang ginagawa iyon, hiniling niya kay Rodo na tanggalin din ang kanyang guwantes. Sa sandaling gawin niya, ang kanyang itim na mga braso ay nakalantad. Sinisisi sila ni Rodo sa kanyang tunay na ama, ang hinatulan ng kasawian at itinapon sa hukay. Sinabi niya na kailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa, hinuhusgahan ang kanyang hitsura, at ang kanyang mga kamay ay sumasakit sa lahat ng oras. Ngunit mula noong araw na ibinigay sa kanya ni Rigto ang mga guwantes na iyon, medyo gamaan ang lahat. Matapos mabalot ng pangunang lunas, marahan siyang itinulak muli ng lalaki para sabihin kay Shiwa ang tunay niyang nararamdaman bago pa siya makuha ng ibang tao. Samantala, sa labas ng bahay, isang misteryosong figure ang nagpapalipas ng gabi na tahimik na nanonood sa kanila. Kinabukasan, pagkatapos makakuha ng mabilis na aral sa kung paano ngumiti mula kay Rigto, naglakas loob si Rodo at hinanap si Shiwa. Habang nasa daan, natanong niya ang isang lalaki na itinapon sa hukay habang ang mga tao sa malapit ay sinisigawan siya ng malupit na pangalan. Nakakapagtaka ito sa kanya kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga nahuhulog doon. Sa sandaling iyon, binati siya ni Shiwa ng isang masayang magandang umaga. Mabilis niyang itinago ang stuffed toy sa likod, at tahimik niyang binanggit kung gaano kalungkot na ang lahat ay napipilitang panoorin ang mga pagpaslang, kahit na ayaw nila. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang makita siyang mapunta sa ganoon balang araw at sinabi na kung patuloy niyang itataya ang kanyang buhay, maaaring mangyari talaga ang kakilakilabot na hinaharap na iyon. Nagkibit balikat si Rodo at sinabing palagi siyang pinagsasabihan ni Rigto tungkol sa parehong bagay. Ngunit ngumiti lang si Shiwa at sinabi sa kanya na malamang ay nangangahulugan ito na ang kanyang foster father ay nagmamalasakit sa kanya tulad ng ginagawa niya. Ang mga salita ay lumabas bago niya mahuli ang mga ito, at sa sandaling marinig nila, ang dalawa ay tumahimik. Namumula ang mukha ni Rodo, ngunit iniabot niya ang stuffed toy at kinakabahang sinabing umaasa siyang magugustuhan niya ito, kahit na ito ay nanggaling sa mga dumpsters. Tinitingnan nito ni Shiwa nang may kumikinang na mga mata at sinabing pahahalagahan niya ito magpakailanman. Namumula na parang baliw, umikot si Rodo at tumakbo pabalik, sabik na ipakita kay Rigto at sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit nang lumiko siya sa isang sulok at nagmamadaling pumasok sa pintuan, napahinto siya. Isang lalaking nakamaskara ang nakatayo sa loob ng bahay at si Rigto ay nasa sahig, isang espada ang bumulusok sa kanyang katawan. Nagmamadaling lumapit si Rodo sa lalaking nakamaskara, desperado na iligtas si Rigto, ngunit madaling itinabi siya nang umatake at ibinagsak siya sa dingding. Sinubukan ni Rodo na bumangon, bahagya ng kumapit,
at pinapanood ang lalaki habang kalmadong kumukuha ng libro at lumakad palayo. Sinubukan ni Rigto na magsalita. Nang mangako si Rodo na tutulungan siyang mabuhay, ginamit ng lalaki ang kanyang huling hininga para sigawan siya, sinabihan siyang tumakas at baguhin ang mundo ng basura. Nang huminto si Rigto, dumating ang mga gwardya. Isang tingin nila kay Rodo, puno ng dugo, at inaakala ang pinakamasama. Wala na si Rigto, ang nag-iisang taong nagtrato sa kanya na parang pamilya. Sinubukan ni Rodo na magsalita para sabihin sa kanila ang tunay na nangyari, ngunit sinuntok siya ng isa sa mga gwardya sa mukha at nat-ambush siya bago siya makapagsalita. Maya-maya, napuno ng bulungan ang mga slums. Maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ng bahay. Sinusumpa ng ilan ang kanyang pangalan, tinatawag siyang halimaw. Maging si Shiwa ay napailing at naguguluhan at nag-iisip kung maaari ba siyang magkasala. Dinala si Rodo sa execution site. Nakatali sa itaas ng lupa, tahimik siyang nakikinig habang ang isang pari ay nagbibigay ng mabagal at formal na pananalita. Sinabi ng lalaki na ang isang pumaslang ay walang lugar sa kanilang lupain at dapat itapon sa hukay. Sa ibaba, nagsimulang sumigaw ang mga tao, tinatrato siya na parang basura. Halos hindi maproseso ni Rodo ang mga nangyayari. Inis kanya ang karamihan, umaasa na maaaring may tumayo para sa kanya. Nang makita niya si Shiwa, inipon niya ang natitira niyang lakas at sumigaw sa kanya, nakikiusap na paniwalaan siya. Nanumpa siya na pinaslang si Rigto at nakiusap na hanapin ang tunay na pumaslang. Ngunit sa halip, tinawag siyang as-asin ni Shiwa, tulad ng kanyang ama, at itinapon ang kanyang stuffed toy bago tumakbo. Pagkatapos nito, nagsimulang sumigaw ang karamihan at tinawag siyang hamak ng lipunan. Nang makita ito, napahinto si Rodo at nagsimulang tumawa na parang baliw, sa pag-aakalang ang mga taong ito ay tunay na hamak na walang sariling pag-iisip. Nang mag-utos ang punong pari na itapon siya, nakita ni Rodo ang tunay na pumaslang na nakatayo sa karamihan. Pero sa oras na iyon, huli na ang lahat. Kinaladkad siya ng mga gwardya patungo sa hukay, at habang nahuhulog siya, tahimik siyang nanunumpa na pagbabayaran ang bawat isa sa mga taong ito at kaladkarin silang lahat sa impyerno. Sa panahon ng pagkahulog, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, at pagkatapos ay dumilim ang lahat. Nang maglaon, nang sa wakas ay magising, natagpuan ni Rodo ang kanyang sarili na nakahiga sa isang tambak ng basura na mas masahol pa sa anumang bagay na kilala niya. Habang lumingon siya, nakita niya ang isang napakalaking halimaw na basura na ginawa mula sa lahat ng basurang itinapon ng mga tao. Nang makita niya iyon, nagsimula siyang magpanik at naisip na maaaring ito ang hitsura ng impyerno. Sa sandaling iyon, naalala ni Rodo kung paano mula pa noong siya ay bata, lagi niyang nakikita na kakaiba na ang mga mayayaman ay patuloy na nagsasalita tungkol sa krimen at karumihan, ngunit hindi tumigil sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa basura kapag ito ay itinapon sa hukay. Ang pag-iisip na iyon ay nagpapakulo ng kanyang dugo. Nagagalit siya sa pag-iisip tungkol sa lahat ng mga walang isip na tumatawag sa kanya ng isang halimaw, kahit na hindi nila nakita ang mga tunay na halimaw sa kanilang sarili. Bumalik sa hukay, ang higanteng basurang halimaw na humahabol sa kanya ay biglang huminto at nagpalabas ng malakas na dagandong. Ang tunog na iyon ay umaalingaw sa lugar at humahatak ng mas maraming halimaw patungo sa kanya. Sa lalong madaling panahon, sinimulan nila siyang palibutan mula sa lahat ng panig. Habang papalapit sila, iniisip niya kung ano nga ba ang mga bagay na ito, dahil hindi dapat gumagapang ang mga basura na parang mga ligaw na halimaw. Halos hindi niya nagagawang tumalon sa daan at patuloy na tumatakbo, ngunit nauwi sa pagkakadapa at paglipag ng mukha una sa tabi ng bulok na bungo. Masakit ang buong katawan niya at parang wala ng pag-asa ang sitwasyon. Dahil sa pagkadismaya, isinumpa niya ang mga taong nagtapon sa kanya dito. Sa sandaling iyon, ang tumpok sa ilalim niya ay bumigay at siya ay nahulog muli. Kapag siya ay tumama sa ilalim, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga gasgas at mga pasa, at ang hangin ay napakarumi na ang bawat hininga ay parang hinihiwa nito ang kanyang mga baga. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang ilong at tumingin sa paligid kahit maliit na lugar na mapagpahingahan. Ngunit sa wakas ay tumama sa kanya na walang ligtas na lugar dito, at ang tanging nabubuhay pa sa mundong ito ay ang mismong basura. Si Rodo ay umuubo ng napakaraming dugo na kahit ang basurang halimaw ay tila nag-aalinlangan, dahan-daang gumagapang palapit upang may ahon siya sa kanyang paghihirap.
Sa sandaling iyon, iniisip ni Rodo na ito na ang karapat-dapat sa kanya. Ngunit nang malapit na siyang mawala ng malay, nakita niyang kumikislap sa kanyang isipan ang mga huling sandali ni Rigto. Ang alaalang iyon ay gumising sa isang bagay na gumising sa loob niya. Bigla siyang nakakita ng mga kumikinang na bagay na nakakalat sa paligid. Nang hindi nag-iisip, inabot niya ang pinakamalapit na isa palang crowbar. Habang mahigpit niyang hinawakan ang hawakan, tumangala siya sa globo kung saan siya dating nanirahan at nagsimulang gumawa ng listahan ng paghihiganti sa kanyang ulo. Ang bawat tao na tinatrato siya na parang basura ay gumagawa ng listahan. Ngunit sa pinakatuktok ay ang taong pumaslang kay Rigto at lumayo nang walang pakialam sa mundo. Sa sobrang lakas, inindayog niya ang crowbar at binasag ito sa halimaw ng basura. Isinusumpa niya sa kanyang sarili na mananatili siyang buhay kahit anong mangyari, para lang matalo niya ang kriminal na iyon. Hindi kalayuan sa kanya, isang lalaking nakaupo sa isang tronong gawa sa basura ang nakamasid sa pangyayari. Sumandal siya, humanga nang makita ang isang bagong dating na sumugod habang puno ng dugo mula ulo hanggang paa. Sumigaw si Rodo na mas mabaho ang halimaw kaysa sa mga utot ni Rigto at natamaan ito ng malakas, ngunit gumanti ng malakas ang halimaw. Hinampas siya nito sa malapit na tore at muntik na siyang madurog sa ilalim ng mga guho. Bago maalis ang alikabok, kumuha si Rodo ng isang mas malaking metal na baras at ibinato ito na parang bumirang diretso sa mukha ng halimaw. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga halimaw ay tumalon mula sa ibaba at nakatama, na iniwan si Rodo sa napakasamang anyo na hindi niya mapigilan ang pag-ubo ng dugo. Habang papasok ang mga nilalang para tapusin ang trabaho, may kung ano sa loob niya na umuusad muli. Bago pa man sila sumugod, sinugod niya ang mga ito at lumaban. Pinutol niya ang kanilang mga braso at kinuha ang isang bakal na plate, hiniwa ang isa sa kanila na malinis sa kalahati. Ang halimaw ay sumabog sa kanyang likuran habang siya ay naglalakad palabas sa kabilang panig. Nang mawala ang panganib, napaluhod si Rodo, ganap na napagod at muling nawalan ng pag-asa. Pero hindi pa tapos ang kanyang malas, isang mas malaki, mas malakas na halimaw ang sumulpat sa likod niya at nagpalabas ng dagandong na tumatawag ng higit pang backup. Tumawid si Rodo sa mga burol ng basura, ngunit hinampas ng halimaw ang lupa at nagpapadala ng shockwave na naglulunsad sa kanya sa himpapawid na parang laruan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang kakaibang lalaki na may hawak na payong. Nalilitong tinitigan si Rodo habang kalmado siyang binuhat ng lalaking nakamaskara sa hood at itinabi sa isang tabi, dahilan para umubo siya ng mas maraming dugo. Walang sabi-sabi, ang lalaki ay nagsuot ng maskara sa paghinga sa mukha ni Rodo upang tulungan siyang makarecover, pagkatapos ay humakbang pasulong upang protektahan siya na parang isang bayani. Pinipilit pa ring intindihin ang mga nangyayari, maraming tanong ang ibinato ni Rodo. Pasimpleng itinaas ng lalaki ang isang kamay para hudyat na tumahimik siya na lalong ikinairita ni Rodo. Magalang na sinasabi sa kanya ng lalaki na manahimik muli. Lalong nenas si Rodo at hiniling na malaman kung anong klaseng bangungot ang kinaroroonan nila, ngunit sinabi ng lalaki na hindi sila nasa ilalim ng lupa at seryosong hiniling sa kanya na huminahon. Hindi marinig ang boses ng nakamaskara, sumigaw si Rodo na hindi niya maintindihan ang isang salita. Nasa wakas ay itinulak ang lalaki sa gilid, at sumigaw siya pabalik, na tinawag si Rodo na isang talunan na unggoy na kailangang tumigil sa pagsigaw. Siya ay nagagalit dahil ngayon ang bawat halimaw sa malapit ay patungo sa kanilang daan salamat sa malakas na bibig ni Rodo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na ito ay tinatawag na mga trash beast, at maliban kung sila ay matapos gamit ang isang espesyal na armas, sila ay magre-respawn lamang. Habang papalapit ang mga halimaw, ang lalaking nakamaskara ay patuloy na nagsasalita na parang hindi ito malaking bagay. Pagkatapos, bago umatake ang mga nilalang, ang kanyang payong ay nagsimulang kuminang at ang mga matutulis na talam ay lumabas mula sa itaas. Nang walang babala, iniikot niya ang payong at hinihiwa ang mga basurang halimaw sa maliliit na piraso na nakakalat sa hangin. Pinagmamasdan ni Rodo ang mga gin o taygutay na bahagi na nagiging alikabok at napagtanto na ang payong ay isa sa mga espesyal na sandata na sinasabi ng lalaki, ngunit walang oras para mag-isip. Mas maraming halimaw ang nagpakita, at walang pag-aalinlangan ang lalaking nakamaskara. Ang unang halimaw ay sumabog sa pangalawang hinawakan niya ito,
At pagkatapos nito, siya ay tumalon mula sa isa't isa sa napakabilis na bilis na hindi man lang masubaybayan ni Rodo. Habang pinagmamasdan siyang maayos na lumapag at lumutang na may payong na parang parasyot, halo-halong sindak at inggit ang nararamdaman ni Rodo habang iniisip niya na ito ang uri ng kapangyarihang kailangan niya kung gagantay siya para kay Rigto. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga halimaw ng basura ay bumuo ng isang madilim na pag-atake ng putik sa bibig nito at pinaputok ito sa kanila. Ngunit ang lalaking nakamaskara ay hinaranggan ito ng kanyang payong sa tamang oras, at ang putik ay sumabog sa impact. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, tumalon siya sa ulo ng halimaw at gumamit ng isang espesyal na galaw na tinatawag na Octo-Shredder, na nag-drill sa bungo ng halimaw na parang jackhammer hanggang sa tuluyan itong masira. Pagkatapos ng laban, lumakad siya para tingnan si Rodo at mukhang nagulat siya na buhay pa ang maingay na bata. Nang mahinang nagtanong si Rodo kung sino siya, tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara at sinabing Engine ang pangalan niya mula sa mga cleaners. Ngunit sa sandaling maamoy niya si Rodo, na amoy nabubulok na basura, mabilis niyang ibinalik ang maskara. At sa sandaling iyon, tuluyang nahimatay si Rodo. Sa kanyang panaginip, naalala ni Rodo ang isang pagkakataon na umuwi siyang puno ng putik matapos muling mabuli. Sinabi niya kay Rigto na nangyari ito dahil nagsalita siya tungkol sa mga bagay na may nararamdaman. Imbes na magalit si Rigto, ngumiti siya at ipinagmamalaki niyang hindi nanlaban si Rodo. Ngunit tumingin pa rin sa kanya si Rodo at sinabing naniniwala siya na ang mga bagay na inaalagaan ng mga tao ay nabubuhay, tulad ng minsang sinabi sa kanya ni Rigto. Nang marinig iyon, napakamot si Rigto sa kanyang ulo at inamin na ang kwento ay hindi sinadya upang kunin ng literal, ipinaliwanag na ito ay isang matandang alamat lamang upang tulungan ang mga bata na maunawaan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kanilang mga ari-arian. Ngunit tila walang pakialam si Rodo at inilibot ang tingin sa kanilang maliit na bahay bago nagtanong kung may kaluluwa rin ba ang lahat ng bagay sa kanilang paligid. At napahagalpak ng tawa si Rigto habang nakatingin sa lalaking curious na nasa harapan niya. Sa kasalukuyan, nagising si Rodo at natagpuan ang kanyang sarili na nakagapos sa tanikala. Agad niyang sinimulan ang pagsasabi ng masama kay Engine para sa panlilinlang sa kanya, ngunit mahinahong tumugon si Engine na ito ay isang medyo walang galang na paraan upang makipag-usap sa isang taong nagligtas sa kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na ang tanging dahilan kung bakit niya siya itinali ay dahil wala ng ibang paraan para buhatin siya habang siya ay hinimatay. Nang marinig iyon, sinabihan siya ni Rodo na kalasin siya ngayong gising na siya dahil may mas importante pa siyang gagawin. Kailangan daw niyang hanapin ang hamak na pumaslang kay Rigto at makaganti. Saglit na huminto si Engine bago siya bigyan ng kaunting pagsusuri sa katotohanan, na nagsasabing hindi posible ang pagbabalik sa ngayon. Ipinaliwanag niya na ang mundong pinanggalingan ni Rodo ay tinatawag na sphere, at ito ay lumulutang sa malayo sa langit, patuloy na gumagalaw, na ginagawang imposibleng maabot ito sa ngayon. Nahuli ni Rodo ang kanyang sinabi at itinuro na ang ibig sabihin ng salitang ngayon ay maaaring posible pa rin balang araw. Nasabik siya at nagsimulang kulitin si Engine para sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa sphere, sa mga halimaw, at sa kakaibang kapangyarihan na ginamit niya. Sinabi niya na hindi siya tatahimak hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng sagot na kailangan niya para pagbayarin ang pumaslang kay Rigto. Pagod na marinig siyang sumigaw ng walang tigil, tuluyang nawalan ng pasensya si Engine at inihagis ang kanyang maskara sa isang tabi, sinabi kay Rodo na oras na para malaman niya kung ano talaga ang hukay. Nang hindi nagpapaliwanag ng anuman, hinawakan niya si Rodo at kinaladkad na parang aso sa kaparangan hanggang sa makarating sila sa isang desyerto na lugar. Doon, itinapon niya siya sa labas at sinabihan siyang mag-enjoy sa pananatili. Nagsimulang sumigaw si Rodo na hindi man lang sinabi sa kanya kung ano ang dapat na aralin. Ngunit mabilis siyang natahimik nang mapansin niya ang isang grupo ng mga taong nakamaskara na nakatingin sa kanya. Ang isa sa kanila, isang lalaki na naka-red shirt, ay nagsisimulang maging ligaw sa sandaling makakita siya ng isang bata. Bahagya siyang naglalaway at nagtaka kung ito na ba ang kanyang maswerteng araw. Tinitingnang mabuti ang mga damit ni Rodo, nahulaan niya na ang bata ay maaaring mula sa sphere, bagaman ang iba ay may pag-aalinlangan. Nagtanong ang red shirt kung saan siya nanggaling, at nang sabihin ni Rodo na nahulog siya mula sa itaas, ang buong grupo ay nagtanggal ng kanilang mga maskara at sumugod sa kanya, halos na puno ng pananabik. Sa una,
Iniisip nila na nagsisinungaling siya dahil hindi dapat maunawaan ng isang tunay na spirit ang kanilang wika. Ngunit sumandal ang red shirt at hinawakan ang mukha ni Rodo para makasigurado na nagpakilabot sa kanya. Pagkatapos, nang wala sa oras, humingi ng tawad ang may red shirt at nag-alok na tanggalin siya sa tanikala dahil masama ang pakiramdam niya sa dapat na pinagdaanan ni Rodo. Sa ilang sandali, nagsimulang maniwala si Rodo na maaaring nakatagpo siya ng ilang disenteng tao, hindi tulad ni Engen. Mabilis itong nagbago nang makita ni Rodo ang kanyang sarili na niloko at nakatali sa likod ng isang truck. Pinapanood siya ng nakamaskarang gang na nakikipagpunyagi ng may malaking ngiti dahil milyon-milyon ang halaga ng spirits na tulad niya, at hindi nila kayang bitawan siya. Nakakatakot ang mukha ng red shirt at ipinapaliwanag niya kung bakit handang magbayad ang mga tao ng labis. Kinamumuhian ng lahat ang spirits dahil sa pagtatapon ng walang katapusang basura na lumalason sa hangin at nagpapahirap sa buhay dito. Ang paghinga lang ay masakit at ang mga halimaw na hindi nasasawi ay sumisira ng mga tahanan at dumudurog sa mga pamilya. Kaya kapag ang isang tao mula sa sphere ay nagpakita, ang tanging bagay na nais ng mga tao ay pahirapan siya hanggat maaari. Pagkatapos sabihin iyon, nasa sabik ang naka-red shirt na pahirapan si Rodo. Ngunit sa ngayon, kailangan niya itong panatilihing buhay, kaya pinasok niya ang bulok na pagkain sa kanyang bibig para lang makita siyang nagdurusa. Iniisip na ito ay dapat na purong paghihirap para sa isang layaw na bata mula sa itaas. Ngunit sa kanyang kakilakilabot, binalatan ni Rodo ang laman ng kanyang mga daliri gamit ang kanyang mga ngipin, kumakain ng kasuklam-suklam na pagkain na parang wala lang, at tumalikod. Pagod na kutsain at bigyan ng mga pipang palayaw, nagalit ng husto si Rodo kaya na-activate ang kanyang guantes. Pinutol niya ang mga tanikala at sinabing tapos na siyang kumuha ng basura mula sa sinuman. Sa pagmamasid mula sa malayo, kinumpirma ni Engen ang kanyang hinala, si Rodo ay isang giver, isa sa mga bihirang tao na maaaring magbigay ng buhay sa mga bagay. Nataranta ang grupo at sinubukan siyang itali muli, sa pag-aakalang ang mga kadena ay ang kanyang sandata, ngunit pinasara ito ni Rodo nang magpalit siya ng kalapit na gulong, na ikinagulat ng lahat ng tao sa paligid niya dahil hindi dapat magkaroon ng higit sa isang bagay ang givers. Pagkatapos niyang ilabas ang iba pang mga tulisan, si Rodo ay lumipat para tapusin ang red shirt ng tuluyan. Ngunit pumasok si Engen at napahinto siya sa tamang oras. Ang sandaling iyon ay nagpabalik sa katinoan ni Rodo, at bigla niyang naalala ang sinabi ni Rigto tungkol sa pag-aalaga ng kanyang guantes. Napagtanto ni Engen na masyado niyang itinulak ang bida at humingi ng paumanhin, sinabing gusto lang niyang makita kung totoong may kapangyarihan si Rodo. Ngayong alam na niya ang totoo, ipinangako niyang sasabihin niya kay Rodo ang lahat kung papayag siyang makipaglaban sa tabi ng mga cleaners. Nang maglaon, sa isang tuyo at basag na kaparangan, bumantong hininga ang isang lalaking nakaupo sa rooftop nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Engen. Ngunit ipinangako ni Engen na nakatagpo siya ng isang tunay na likas na may talento na napadpad sa No Man's Land. Habang ginagamot ng bokal na doktor si Rodo, sinabi ni Engen sa lalaki na hindi pa siya nakakita ng mga kapangyarihang tulad nito dati at sinabing ipapakilala niya ang recruit sa lalong madaling panahon. Mabilis na sumabat si Rodo at sinabing hindi siya pumayag na sumali sa kahit ano. Pero bago pa siya makapagsalita ay pinatahimik na siya ng bokal na doktor. Pinagalitan siya nito dahil sa pagiging isang maswerteng bata na sana ay nasawi na kung nalanghap pa niya ang nakalalasong hanging iyon. Dahil nadukat din siya, sinabi niya na dapat siyang lumuhod at magpasalamat sa gwapong blonde na lalaki. Pagkatapos ay pinalayas niya silang dalawa, at napakalakas ng kanyang pagsigaw kaya't isinara ni Rodo ang pinto sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Engen na nagpapasalamat siya sa pagsagot sa bayarin, ngunit sa ngayon ang tanging gusto niya ay impormasyon. Wala na raw siyang panahon para sumali sa kahit anong gang. Mahinahong ipinaalala sa kanya ni Engen na siya ay isang spirit at nakita na niya kung ano ang mangyayari kapag nahuli ang mga katulad niya. Pagkatapos, na may tuwid na mukha, sinabi ni Engen na hindi ito ang uri ng lugar kung saan ang mga tao ay namimigay lang ng impormasyon ng libre. Dinala niya si Rodo sa isang neon city na parang isang bagay mula sa isang cyberpunk dream at binilhan siya ng burger. Habang kinakain ito ni Rodo na parang ilang araw na siyang hindi kumakain, hindi siya makapaniwala. Akala niya ang hukay ay puno lamang ng basura, ngunit narito ang isang tunay na lungsod na may tunay na pagkain.
Tinanong ni Enjen ang kanyang pangalan at sinabing medyo nakakalalaki ito. Pagkatapos ay binibigyan niya si Rodo ng isang mabilis na rundown ng buhay sa lupa. Ipinaliwanag niya na hindi lang tambak na basura ang kanilang kinakaharap dito. May mga tambak din ng madilim na damdamin, at tinatawag ng mga tao rito ang enerhiyang iyon na enema. Ipinapaliwanag ni Enjen na ang enema ay isang uri ng enerhiya, at kapag naipon ito ng sobra, maaari itong magdulot ng mga seryosong problema tulad ng pagiging mga basurang halimaw. Ang mga halimaw na ito ay karaniwang nakatira sa mga tambakan at umaatake sa mga tao sa paningin, ngunit paminsan-minsan, pumupuslit din sila sa mga lungsod. Nang marinig iyon, nagtanong si Rodo kung bakit hindi na lang pumunta ang mga tao sa mga lungsod kung saan ito ay mas ligtas. Sinasabi ni Enjen na ang mga tao sa lupa ay masyadong nagmamalasakit sa kanilang kalayaang magtago sa isang lugar magpakailanman. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rodo na ang mga normal na armas ay hindi gumagana sa mga basurang halimaw dahil ang kanilang mga core ay gawa sa enema. Doon pumapasok ang glove powers ni Rodo. Habang nakatingin si Rodo sa gloves ni Rigto, ipinaliwanag ni Enjen na kapag may nag-aalaga ng isang bagay sa mahabang panahon, sinisipsip nito ang kanilang mga emosyon at alaala. Iyon ay bumubuo ng enema sa loob nito, at ang bagay ay nagiging isang bagay na tinatawag na vital instrument. Tulad ng kung paano ang isang chef ay may paboritong kutsilyo or kung paano tinatrato ng ilang mga tao ang kanilang lumang gamit na parang kayamanan, ang mga tool na ito ay maaaring maging malalakas na armas. Ang vital instruments ay sapat na malakas upang sirain ang core ng isang trash beast, ngunit hindi sila madaling gamitin. Karamihan sa mga tao ay hindi ma-activate ang mga ito. Doon napagtanto ni Rodo na isa siya sa mga bihirang makakagawa, at sinabi ni Enjen na ang mga taong tulad nila ay tinatawag na mga givers. Nang makita kung gaano ito kaseryoso, naisip ni Rodo ang palaging sinasabi sa kanya ni Rigto at sa wakas ay naunawaan niya na hindi lang ito kalokohang kwento. Pinaliwanag ito ni Enjen ng simple at sinabi na ang mga cleaner ay nakikipaglaban upang panatilihing malayo sa lungsod ang mga basurang halimaw. At sa ngayon, kailangan nila ng givers, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang sumali si Rodo sa team. Tinanong ni Rodo kung talagang tuturuan siya ni Enjen kung paano umakyat pabalik kung pumayag siyang sumali sa team. Nagkibit-balikat si Enjen at sa wakas ay umamin na wala siyang ideya kung posible pa bang bumalik. Nagpagalit iyon kay Rodo, ngunit mabilis na idinagdag ni Enjen na baka may alam ang kanyang big boss tungkol dito. Pagkatapos ay napansin ni Enjen ang mga sira-sirang guwantes sa mga kamay ni Rodo at na-curious siya. Tinanong niya kung sino ang nagbigay sa kanya, at tahimik na sumagot si Rodo na nanggaling sila sa kanyang ama. Tumango si Enjen at sinabing ang mayayaman ay hinding-hindi ito makukuha, kung talagang mahalaga ang isang bagay, dapat mong alagaan ito. Tinitingnan niya ang mga guwantes ng may paggalang at sinabing tiyak na may espiritu ang mga ito. Nang marinig iyon, nagsimulang isipin ni Rodo ang nakaraan. Ngunit nang paalis na si Enjen, pinigilan siya ni Rodo at sinabing dapat ay binanggit niya ito ng mas maaga, ngunit talagang utang niya ang kanyang buhay. Tinanggap ni Enjen ang pasasalamat at inihagis sa kanya ang isang sako ng pera, na sinasabi sa kanya na gugulin ito ng matalino. Nagulat sa dami, tinanong ni Rodo kung okay lang ba talaga siyang iabot ito. Casual na sinabi ni Enjen na pera ito na kinita niya sa pagbebenta ng mga damit ni Rodo, at ganoon din ang binayaran niya para sa pagpapagamot at pagkain. Naiinis talaga si Rodo, ngunit bago siya pumutok, tumakbo si Enjen palayo at sumigaw na si Rodo ay seryosong mahina ang utak kung ito ay tumagal sa kanya upang malaman ito. Sinabi niya sa kanya na maghintay doon habang pupunta siya para kunin ang kanyang tagapagsanay. Sa kanyang pag-alis, nanumpa si Rodo na iiwan ang pipeng pangkat na ito sa sandaling matutunan niya kung paano umakyat pabalik. Sa sandaling iyon, napagpasyahan ng pusa na ito ang perpektong oras para magnakaw ng pera at tumakbo habang nasa bibig ang sako. Hinabol ito ni Rodo at sinundan ng pusa sa isang eskinita kung saan napansin niya ang isang stick na dam-eye-kit sa dingding at pinulot ito ng hindi iniisip. Habang nadudulas ang pusa sa isang segundo habang sinusubukang tumalon mula sa basurahan, mabilis na ginamit ni Rodo ang stick para aipin ito at nagawang agawin pabalik ang kanyang pera. Sa sandaling iyon, may isang estranghero na nagpakita at sinabihan si Rodo na ibalik ang pag-aari niya. Sa pag-aakalang pera ang pinag-uusapan, tinawag siya ni Rodo na walang isip at sinabing pera niya iyon,
ngunit mahinahong sumagot ang lalaki na binabanggit niya ang stick. Nanuya si Rodo at sinabing stick lang ito, ngunit ang paraan ng pagsasabi niya ay malinaw na nakakakuha ng nerbiyos sa lalaki. Walang sabi-sabing isa pang salita, itinulak ng estranghero si Rodo sa isang tabi, inagaw pabalik ang patpat, at pagkatapos ay sinimulan itong singgutin na parang isang ganap na weirdo. Doon napansin ni Rodo ang sagisag sa kanyang damit, at ito ay ang parehong suot ni Engen. Doon niya napagtanto na maaaring maling tao ang napili niyang makipag-away. Bago siya makahingi ng paumanhin, ang lalaki ay nagpalakas bilang isang giver at ibinato ang ngayon ay kumikinang na stick sa lupa. Ang kanyang asul na liwanag ay kumikislap sa harap ni Rodo habang sinasabi ng lalaki sa kanya na maghanda para sa kung ano ang darating. Tinawag ng lalaki ang bida sa kanyang pangalan at sinabi na sa kanya ni Engen ang lahat. Pagkatapos ay idinagdag niya na bahagi siya ng Akuda Cleaners at naatasan siyang sanayin ang baguhan na ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Zanka at binigyan si Rodo ng isang mabilis na paalala na huwag pakialaman ang mga bagay na pag-aari ng iba. Ipinaliwanag ni Rodo na ginamit lang niya ang patpat para maibalik ang kanyang pera mula sa isang ang magnanakaw, ngunit mukhang hindi humanga si Zanka. Sa halip, sinabihan niya si Rodo na magpasa ng mensahe sa kanyang ama, na nagsasabing hindi niya ito pinalaki ng tama. Nakakainsulto talaga ang isang iyon at nagalit ang mukha ni Rodo at parang sasampalin na siya, ngunit may naalala siya, isang tahimik na sandali kasama si Rigto kung saan sinabihan niya itong manatiling kalmado kapag umiinit ang mga pangyayari at subukang isipin kung ano ang maaaring maramdaman ng kausap. Habang naglalaro ang alaalang iyon sa kanyang isipan, huminga ng malalim si Rodo at dahan-daang nag-relax. Napagtanto niyang marahil ay galit si Zanka dahil kinuha niya ang isang bagay na mahalaga sa kanya. At sa totoo lang, kung may sumubok na kunin ang kanyang guwantes, magagalit din siya. Kaya, sa pagsunod sa payo ng kanyang ama, nilunok ni Rodo ang kanyang pagmamataas at nagbigay ng tahimik at tapat na paghingi ng tawad. Sinabi niya na hindi niya sinadya na magnakaw ng isang bagay na mahalaga, at iyon ay tila upang ayusin ang bagay ng kaunti. Nang marinig iyon, nawala ang liwanag sa paligid ng patpat ni Zanka. Mabuti na lang daw dahil ibinalik ito ni Rodo at humingi pa ng tawad. Pagkatapos, inamin niya na medyo napagod siya at hindi niya sinasadyang takutin ang kanyang bagong estudyante. Nakatulala si Rodo, hindi lang dahil sa pag-iwas niyang masampal, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na gumana ang isa sa mga aralin ni Rigto. Inalok siya ni Zanka ng isang kamay, na sinasabing magiging magkaibigan na sila mula ngayon, at hinayla siya para tumayo. Pagkatapos nito, tinanong ni Zanka kung anong sandata ang ginagamit ni Rodo at kung anong uri ng kapangyarihan nito. Napakamot ng ulo si Rodo at sinabing hindi siya sigurado. Gayunpaman, sinabi ni Zanka na ang kanyang mga guwantes ay mukhang cool, na lubos na nagpabigla kay Rodo. Bigla niyang naalala kung paano palaging sinasabi sa kanya ni Rigto na itigil ang pagmumukhang talunan at subukang ngumiti pa. Kaya doon, ginagawa niya ang lahat para ngumiti tulad ng ginagawa niya noon. Gulat na tinitigan siya ni Zanka, at pagkatapos malakas niyang sinisigawan si Rodo dahil sa hindi paggalang sa kanya ng ganoong mukha. Nataranta si Rodo at sinubukang ipaliwanag na ito ay talagang isang ngiti. Umiling si Zanka at sinabing iyon na ang pinaka-nakakatakot na ngiti na nakita niya sa kanyang buhay. Sa pag-iisip na baka may problema ito sa kanyang mga mata, sinubukan muli ni Rodo na may panibagong ekspresyon, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malala pa. Nang makita iyon, yumigting ang panga ni Zanka at tinanong niya kung gustong lumaban ang ating bida. Nagsimulang mag-away ang dalawa na parang mga bata sa playground hanggang sa magseryoso si Zanka. Sinabi niya kay Rodo na hindi sapat ang talento. Hindi ka maaaring magtrabaho para sa iyong sariling mga layunin habang ang iba ay nanganganib sa kanilang buhay araw-araw upang protektahan ang mga tao. At kung hindi man lang handang pag-usapan ni Rodo ang kanyang ipinaglalaban, baka hindi rin masyadong sulit ang layuning iyon. Nang marinig ni Zanka na walang halaga ang huling hiling ni Rigto, sa wakas ay natigilan si Rodo at sinabihan siyang tumahimik. Sinabi niyang seryoso siya tungkol dito at hindi niya hahayaang magsalita ng masama ang sino man tungkol dito. Napangiti si Zanka at sinabing masasabi niyang hindi na sila magkakasundo simula nang magkita sila. Sumang-ayon si Rodo at itinaas ang kanyang sandata, handang patunayan ang kanyang punto. Doon napansin ni Zanka ang kakaiba.
Hindi lang guwantes ang ginagamit ni Rodo at may hawak siyang isa pang armas. Bigla itong nag-click para sa kanya na maaaring magkaroon ng kapangyarihan si Rodo na gawing mahalagang instrumento ang anumang mahawakan niya. Natatawang sabi ni Zanka, masyadong sira ang batang ito, pero baliwala pa rin. Sa bandang huli, ang talento na tulad niya ay hindi maikukumpara sa hilaw na karanasan. Sa susunod na sandali, ang patpat ni Zanka ay bumagsak sa lupa sa harap mismo ni Rodo. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumasok na may kasamang mabibigat na pag-indayog, napilit na pina-atras si Rodo ng dahan-dahan. Habang pinapahirapan siya, kinukutya siya ni Zanka at sinabing medyo nakakalungkot na hampasin siya ng isang bagay na kasing mahina ng isang stick. Sa wakas ay nakatama si Rodo at halos nasugatan nito ang pisngi ni Zanka, ngunit bago niya ito masundan, inihampas ng lalaki ang kanyang patpat sa isang malinis na hampas at pinalo siya. Humalaklak si Zanka at nagsimulang mag-isip, siguro ang kapangyarihan ng batang ito ay hindi ganoon kalakas kung tutuusin, pero maya-maya ay nakaamoy siya ng kakaiba. Pagtingin sa marka sa kanyang pisngi, ang buong mukha niya ay namimilipit sa takot. Lumalabas na hindi lang lumang stick ang ginamit ni Rodo, siya ay nakikipaglaban sa isang toilet plunger at ngayon may ebak na si Zanka sa mukha. Nang makita iyon, nakiusap si Zanka kay Rodo na huminto, ngunit hindi pinansin ni Rodo ang mga protesta ng malinis na lalaki na ito at patuloy na inihahampas ang plunger sa kanya na parang isang maalamat na espada. Si Zanka, na buong kumpiyansa sa isang segundo ang nakalipas, ay biglang lumipat sa defense mode, iniiwasan ang bawat welga na may gulat sa kanyang mga mata. Ang panonood sa kanya na tumatakbo ng ganoon ay nakapagtataka kay Rodo kung bakit gumagana ng husto ang malukong sandata na ito. Sinusugod niya ang kanyang tagapagsanay, na ngayon ay mukhang isang biktima na nagmamakaawa para sa kanyang buhay kaysa sa isang bihasang mandirigma. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa makalabas sila sa eskinita. At sa sandaling iyon, ang parehong pusa mula kanina ay tumalon at pinadulas si Zanka sa lupa. Muling umindayog si Rodo, at sa pagkakataong ito ay dumiretso ang plunger sa damit ni Zanka, iniwan siyang basang-basa sa dumi at tuluyang natalo. Pagkaraan ng ilang oras, huminto si Engine at Casual na nagtanong kung siya ay huli at kung ang dalawa ay naging matalik na magkaibigan. Habang pinagsasabihan nila siya habang nasa biyahe, tawa ng tawa si Engine kaya muntik niyang mabangga ang truck at nagbiro na tinatakan ni Rodo ang deal sa pamamagitan ng full-on ebak barrage. Si Zanka ay nakaupo sa katahimikan, tinakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan, habang si Rodo ay nananatiling nakayuko sa isang awkward na pose, dahan-daang napagtanto kung gaano kaloko ang nangyari sa buong laban at kung gaano siya naging walang galang. Sinusubukang pagaanan ang mod, lumingon si Engine kay Rodo at sinabing si Zanka ay talagang solidong tao at magiging guro niya mula ngayon. Nang marinig iyon, bahagyang nagiba ang mood ni Zanka habang siya ay medyo tuwang-tuwa, halatang nasiyahan sa papuri. Sa sandaling iyon, isang may pulang buhok na babae na nagngangalang Rio ang sumulpot sa likurang upuan na parang kanina pa siya naroon. Sinabi niya na na-curious siya at gusto niyang makita kung ano ang kaguluhan at sinimulan niyang paglaruan ang buhok ni Rodo na parang ilang taon na silang magkakilala, habang si Rodo ay nakaupo doon na nalilito, iniisip na baka hindi naman masama ang buhay sa hukay. Habang patuloy na nagmamaneho si Engine, sinabi niya sa kanila na ang susunod nilang hintuan ay ang Cleaners HQ. Habang patuloy na nilalaro ni Rio ang buhok ni Rodo, nakarating sila sa isang junkyard na puno ng mga wasak na gusali at bundok ng mga nasirang sasakyan sa labas ng pader na base. Pagkatapos magmaneho ni Engine sa gate at pumarada sa loob, tinanggalan ng alikabok ni Rio ang kanyang mga kamay sa paglabas, na mukhang nasisiyahan, habang si Rodo ay nakatayo lang doon na nakatulala sa higanteng gusali na lumalabas na HQ ng Cleaners. Pagpasok nila sa loob, kinawayan siya ni Rio at tinawag ni Engine si Rodo sa front desk kung saan ipinakilala siya sa isang babaeng nagngangalang Simyo. Ngunit sa pagpapakilala, biglang itinutok ni Simyo ang kanyang tinidor na pulgada mula sa kanyang leeg, hindi sa kanya, ngunit sa mga nakakainis na langaw na umuugong sa malapit, na iniwan silang dalawa ni Engine na tulala. Pagkatapos ay magiliw niyang tinanggap ang bagong recruit at sinabi na kahit na narinig na niya ang tungkol sa talento nito at kung saan siya nanggaling kay Engine, gusto pa rin niyang suriin ang potensyal nito.
Ipinaliwanag ni Engine na ang mahalagang instrumento ni Simyo ay ang kanyang espesyal na pares ng salamin, na nagbibigay daan sa kanya na makita sa kaibuturan ng mga tao upang mabasa ang kanilang tunay na kakayahan. Nagulat si Rodo na may mga mahahalagang instrumento na tulad niyan. Nang i-activate niya ang kanyang salamin at ang kanyang mga mata ay kumikinang na ginto, saglit siyang pumasok sa isip ni Rodo, ngunit siya ay agad na tinulak palabas. Nang makita iyon, tinanong ni Engine kung ano ang kanyang nakita at ipinaliwanag niya na mahusay siya sa mga pisikal na bagay at may malakas na kaugnayan sa kanyang mahalagang instrumento. Ngunit ang problema ay ang koneksyon ay hindi matatag, na nangangahulugan na kailangan pa niya ng pagsasanay upang ganap na makontrol ito. Nang sumulyap si Simyo sa gilid, tinanong ni Engine kung may iba pa bang mali, at sinabi niyang may dumi siya sa leeg niya, na ikinatawa ni Engine na hindi nakakapagtakang patuloy na umuugong ang mga langaw sa paligid niya. At tinutokso niya si Rodo na kailangan niyang tumigil sa paglalaro sa mga tambakan. Pagkatapos niyang magpasalamat sa kanya, dinala siya ni Engine upang makilala ang boss. Pero habang papalabas ay napansin niyang seryoso pa rin ang ekspresyon ni Simyo. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Engine na may humigit kumulang 100 cleaners sa kabuuan na gumagawa ng iba't ibang trabaho, ngunit karamihan sa kanila ay karaniwang nasa labas ng paghawak ng trabaho sa buong hukay. Sa sinabi nito, nag-aalok si Engine na ipakilala si Rodo sa ilan sa iba at binuksan ang pinto sa isang kalapit na silid. Sa pag-aakalang ito ay halos walang laman, ngunit kapag mahigit 100 cleaners ang nasa loob na nagbibigay sa kanila ng malamig na mga titig, mabilis niyang isinara ang pinto at sinabing magagawa nila iyon mamaya. Pagkatapos nun, nakarating na sila sa kwarto ng boss. At bago pa man makalakad si Rodo na parang tulala, pinigilan siya ni Engine, sa pagkakaalam na malamang nababanggitin ni Rodo at hihilingin na malaman kung paano babalik sa sphere. Binalaan niya siya na walang libre dito at kakailanganin ni Rodo na makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng paggawa muna ng trabaho. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na habang pinili niyang ipakita ang sarili niyang mahalagang instrumento, isang hindi sinasabing tuntunin na huwag magtanong sa iba tungkol sa kanila, lalo na hindi ang boss na nagtatago ng kanyang lihim. Gayunpaman, ang mga cleaners ay nagtitiwala pa rin sa kanya. Pagkatapos ng malalim na buntong hininga, tuluyang pumasok si Rodo sa silid at nakitang wala na itong laman. Sa sandaling iyon, nagpakita si Simyo at casual na sinabing nakalimutan niyang banggitin na wala ang boss. Dismayado si Rodo na ikinangiti ni Engine at tinanong siya kung kailan babalik ang boss, ngunit nagkibit-balikat lang si Simyo. Naiirita si Engine sa boss, na dapat igalang ng kaunti ang oras kung isasaalang-alang na siya ang dapat na pinuno. Sa sandaling iyon, pumuslit si Ryo mula sa likuran at iminumungkahi sa ating bidang lalaki na Aitag kasama siya bilang isang trainee sa kanyang trabaho dahil hindi siya maaaring sumali sa mga cleaners hanggang sa dumating ang boss. Napunta siya sa isang hindi komportable na posisyon at nangatuwiran na gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanya. Pagkatapos niyang dalhin siya, sinimulan nilang talakayin ang kahilingan ng kliyente, na ang isang kalapit na bayan ay nahaharap sa banta ng ilang maliliit na basurang halimaw na papalapit dito at gusto lang nilang itapon ang mga ito. Tinanong ni Rodo kung ano ang polluted zone na ito, at tumingin si Simyo kay Engine, tinanong siya kung bakit hindi pa rin niya sinasabi sa newbie ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Engine na binanggit niya ito, ngunit pinalitan ito ng pangalan ng dump area upang gawing mas madali ang tunog. Tinawag ni Simyo na hindi maaasahan ang lalaki at lumingon kay Rodo upang magpaliwanag. Sinabi niya sa kanya na ang lupa ay nahahati sa 2 zone, ang isa ay ang safe zone na tinitirhan ng mga tao, at ang isa ay tahanan ng mga basurang halimaw, na tinatawag na polluted zone. Idinagdag pa niya na ang lugar na hindi niya inaasahang mapuntahan ay isang napaka-espesyal na polluted zone na tinatawag na no man's land. Sa kasalukuyan ay 4 ang mga ito at karamihan sa mga tao ay tiyak na masasawi sa lugar na iyon, dahil sila ay puno ng napakalaking basurang halimaw na kahit na ang mga givers ay nahihirapang labanan. Sinabi niya sa bida na siya ay mapalad na gumala sa ganoong lugar at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Si Engine ay namagitan sa isang walang silbi, walang kabuluhang argumento, at pagkatapos ay kinuha ng receptionist ang isang maskara mula sa ilalim ng mesa at ibinigay ito kay Rodo. Hinihiling niya sa kanya na ilagay ito sa tuwing siya ay nasa polluted zone, dahil ang paghinga sa nakakalason na kapaligiran doon ay maaaring magdulot sa kanya ng mapanganib na sakit.
Ipinaliwanag niya na kung wala ang maskara na ito ay masasawi ang isang tao sa no man's land sa loob ng 15 minuto. Sa pag-usad ng kwento, ang grupo ay nagtungo na sa lugar ng quest at lahat ng cleaners ay nakasuot ng mga maskarang ito. Sinabi ni Rio sa ating bida na ito ay magiging isang madaling trabaho, ngunit gusto pa rin niyang bigyan siya ng pansin. Tinitingnan ni Rodo ang trash dome sa harap niya, iniisip kung gaano katagal siyang nakalanghap ng hangin habang nandoon siya. Gayunpaman, ang lugar na ito ay eksakto kung paano niya inilarawan ang hukay noong siya ay nasa sphere, dahil walang impormasyon tungkol sa mga taong naninirahan dito. Ngunit gayunpaman, kumikinang ang kanyang mga mata kapag tumitingin sa basurahan, dahil para sa isang magnanakaw ng basura ang lugar na ito ay hindi bababa sa isang treasure trove. Tinanong ni Rodo si Rio kung sino ang mga taong kasama nila, at ipinaliwanag ni Rio na sila ay mga taga-suporta lamang, dahil wala silang mga kapangyarihang tulad nila. Binati ng isa sa mga taga-suporta si Rodo at inilahad ang kanyang kamay para makipagkamay. At kapag ganoon din ang ginawa ni Rodo, nauuwi siya sa pagkakahawak ng mahigpit sa kamay niya. Sinabi ni Rio sa ating bida na ang taga-suporta na ito ay may lampas pantaong lakas ng pagkakahawak, na sapat na malakas upang basagin ang panlabas na shell ng isang basurang halimaw. Nag-aalala si Rodo na baka hindi man lang niya kayang makipagsabayan sa mga taong ito, ngunit nagpa siya pa rin siyang bigyang pansin ng mabuti upang mapanood niya at matuto. Sa sandaling iyon, binibigyan sila ng mga taga-suporta ng isang heads up at ang mga basurang halimaw ay nagsimulang lumabas sa harap nila. Nataranta si Rodo nang makita niya ang isang buong kawan ng mga halimaw na parang kambing na basura, na nangangatwiran na walang nagbanggit na kailangan nilang labanan ang ganito karami. Ngunit sinabi sa kanya ni Rio na itigil ang pag-aalala dahil ang mga ito ay mga mababagal at medyo mahinang halimaw. Sinusubukan ng mga basurang halimaw ang kanilang makakaya upang salakayin ang barikada, ngunit halos hindi sila gumawa ng gasgas. Tinawag ni Rio na maswerte si Rodo na nabigyan siya ng pagkakataong manood at matuto. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang mas malaking halimaw na basura na kasing laki ng toro, at muling natarante si Rodo nang makita niya ito, na nangangatuwiran na dapat silang tumawag ng mga reinforcement. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Rio na mag-relax. Sinabi niya na nag-aalinlangan siyang lalago ang kawan kaysa dito, at kung mapapabilis nila ang mga ito, maaari silang umuwi ng maaga. Pagkatapos ay wala saan, ngumiti si Rio at sinabing gusto niya siyang bigyan ng welcome party kapag nakabalik na sila. Ngunit ang sagot niya ay hindi pa siya opisyal na miyembro. Kaya't nagmumungkahi siya ng ibang uri ng party, tungkol sa kung paano siya magiging napaka-relax sa larangan ng digmaan. Napabuntong hininga si Rio nang marinig iyon at binigyan siya ng payo na ang pagiging kalmado ang pinakamahalagang bagay sa ilalim ng lupa. Ang isang linyang iyon ay nagpabalik sa kanya para mag-focus, ngunit ang mod ay nawala kaagad nang biglang bumagsak ang isang higanteng halimaw sa pader sa tabi nila. Sinubukan ni Rodo na manatiling kalmado at sinabi sa kanyang sarili na magiging maayos ito. Ngunit nang tumingin siya kay Rio, nabigla siya na umatake ito sa halimaw dahil kahit na hindi ito perpekto para sa pagsasanay, ang mga malalakas na kaaway ay nagpapatibok sa kanyang puso. Nang makita kung gaano siya kalakas na labanan ang halimaw, paulit-ulit na inuulit ni Rodo na parang sirang record na okay lang ang lahat. Pagkatapos nito, napansin niya na ang gunting sa mga kamay ni Rio ay nagsimulang kuminang habang ang buong kawan ng mga halimaw ay sumusugod sa kanya. Inihagis niya ang gunting sa hangin, at nag-transform sila sa isang napakalaking pares sa himpapawid. Lumapag si Rio sa gitna ng mga kalaban at pinutol ang mga basurahan sa paligid gamit lamang ang kanyang mga paa, na iniwang nakatulala si Rodo. Ipinaliwanag ng taga-suporta na si Rio ay tinatawag na Reaper at isa siya sa mga bihirang cleaners na gumagamit ng kanilang mahahalagang instrumento sa kanyang mga paa. Habang namamangha si Rodo, binalaan siya ng taga-suporta na huwag tumambay at pigilan ang halimaw na sumugod sa kanya mula sa likuran. Matapos durugan ang mukha nito ng may hilaw na lakas ng pagkakahawak, itinapon ito ng lalaki kay Rio, na hiniwa ito malinis sa gitna at sinabihan siyang panatilihin silang dumating. Kaya, habang nakatayo doon si Rodo, pinapanood niya ang mga taga-suporta na nagpapahina sa mga halimaw at inihagis sila kay Rio tulad ng Dream Team. Siya ay nabigla sa kung gaano kahangahangang mga tunay na cleaners at biglang naalala ang oras na sinabi niyang parang walang isip na mag-aalok siya ng tulong para lamang makuha ang kanyang nais.
Nang natapos ang maliit na mga halimaw, lumingon si Ryu patungo sa malaking halimaw habang humahampas ito sa kanyang harapan. Mabilis na umalis ang mga taga-suporta upang pigilan ang iba sa pagsali sa laban. Sa sandaling iyon, napansin ni Ryu na buhay pa ang isa sa mga halimaw at humahanggos patungo sa isang taga-suporta na natisod sa sungay nito. Tulad ng iniisip ng lalaki na ito ay tapos na, hinaranggan ni Rodo ang halimaw na lumamon sa kanya, dahil kung gusto niyang ibahagi ng mga cleaners ang kanilang intel, hindi niya kayang maging pabigat. Upang patunayan ang kanyang halaga, pinaandar ni Rodo ang kanyang kapangyarihan sa isang mapula-pula na aura habang ang sandata na hawak niya ay napuno ng kanyang enerhiya at ang hugis nito ay nagbabago sa isang pattern na parang web. Sa sandaling iyon, nagsimulang isipin ni Rodo kung paano niya talaga ginagamit ang kanyang kapangyarihan at natakot. Napagtatanto na wala siyang ideya kung paano ito tatalikuran, patuloy na sumusulong ang halimaw at nagawang basagin ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon, pumasok si Ryo at sinabi sa bida na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho. Humihingi ng paumanhin ang mga taga-suporta sa kanilang kawalang ingat at tinanong si Ryo tungkol sa update sa malaking trash beast. Ipinaliwanag ni Ryo na hindi ito isang tipikal na halimaw dahil kahit ilang beses niya itong hatiin sa kalahati, hindi pa rin ito natatapos. Pagkatapos ay bumalik ang mga taga-suporta upang alertuhan ang mga nakapaligid na bayan at ang base tungkol sa bagong halimaw na ito. Habang si Ryo ay bumabalik sa laban, tumalon siya sa ibabaw nito at sinimulang putulin ang makapal na mga wire sa ulo nito at may nakitang kumikinang doon. Nagtataka siya kung ano iyon at nagpas siyang sirain ito. Ngunit ang halimaw ay umiling at itinapon siya. Pagkatapos nito, muling tumubo ang buhok nito at nagsimulang lumakas at nagngangalit. Ang epekto ng pag-atake ng halimaw ay nabasag ang lupa habang ang pag-atake nito ay umabot kay Rodo at sa isa pang cleaner. Halos hindi nakaiwas si Rodo at tuluyang nahulog sa hukay na likha ng pag-atake ng halimaw habang iniisip kung gaano siya kawalang silbi ngayon. Sa sandaling iyon, kinuha siya ng isang taga-suporta at tumakbo para dito. Habang siya ay tumatakbo palayo, sinir niya si Rodo sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kanyang layunin kapag napagpasyahan niya ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Ryo ang mahinang punto ng halimaw at tinamaan ang nagniningning na lugar sa ulo nito gamit ang kanyang napakalaking gunting at sa wakas ay ibinaba ito. Pagkatapos ng laban, nakipagkita siya kay Rodo at sa taga-suporta at ipinaliwanag na huminto sa paggalaw ang halimaw nang inatake niya ang kalawang na pamutol na ito. At ito ang nagpapaisip sa kanila kung ito ay isang mahalagang instrumento at kung ano ang ginagawa nito sa loob ng isang basurang halimaw. Kasabay nito, nagising ang red shirt na na-knockout ni Rodo sa gulat nang makita ang isang misteryosong tao na nakaupo sa harap niya sa isang sofa. Tinanong niya kung sino siya, ngunit hindi pinansin ng lalaki ang tanong at sa halip ay hiniling niyang malaman ang lokasyon ng bida na ito. Bumalik sa HQ ng cleaners, inaantok si Zanka habang naglalakad siya papunta sa cafeteria at nagulat siya nang makitang may party sa loob. Pumunta siya kay Ryo at nagtanong kung bakit gising pa ang lahat, at sumagot siya na ginagawan nila si Rodo ng welcome party, kahit na karamihan sa kanila ay mukhang dumating lang sila para uminom at mag-relax. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nakita niya si Rodo na mukhang nanlulumo na ang mukha ay nakadikit sa mesa. Napansin ni Zanka na hindi man lang masaya ang panauhing pandangal, at ipinaliwanag ni Ryo na ito ay dahil hindi niya magamit ng maayos ang kanyang mahahalagang instrumento sa misyon. Sa tingin ni Zanka siya ay medyo talunan. Pagkatapos noon, tinanong niya si Ryo tungkol sa kakaibang trash beast, at ipinaliwanag niya na ang core nito ay hindi isang normal na item tulad ng dati. Sa halip, ito ay pinalakas ng isang mahalagang instrumento, at ito ang unang pagkakataon na ang isang mahalagang instrumento ay nagbunga ng isang basurang halimaw. Sinabi niya na hindi siya sigurado kung ano ang gagawin tungkol dito, kaya hindi na niya iniisip ang tungkol dito at ito ay isang problema para sa mga nakatataas ngayon, na nangangahulugan na maaari siyang umuwi at kumain ng hapunan. Hindi nagulat si Zanka sa kanyang saloobin, at sinabi niya sa kanya na darating din sina Engine at Simyo. Kasabay nito, tahimik na tumitig si Rodo sa kanyang guwantes nang sumama sa kanya ang isang taga-suporta na nagngangalang Greg sa mesa upang magpasalamat sa kanyang tulong. Ipinaalam ni Greg kay Rodo na nakikita niya ang pagsisikap na ginawa niya sa laban, ngunit sinabi ni Rodo na wala siyang ginawa.
Nang sabihin sa kanya ni Greg na iniligtas niya ang buhay ni Paulo, hindi nakilala ni Rodo ang pangalan, at ipinaliwanag ni Greg na si Paulo ay ang taga-suporta na may mga salaming decolor na halos madurog kung hindi pinigilan ni Rodo ang trash beast. Gayunpaman, nadismaya si Rodo na kailangan siyang iligtas ni Rio dahil hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. At ganito lang siya sa ibabaw, laging nawawalan ng kontrol at inililigtas siya ni Rigto. Ang dahilan kung bakit siya nagagalit sa kanyang sarili ay palaging kailangan siyang iligtas, at hindi kailanman nabubuhay hanggang sa kung ano ang inaasahan mula sa kanya. Ngunit muli siyang pinasalamatan ni Greg, na ikinagulat niya. Sinabi ng lalaki na ang karamihan sa mga cleaners ay nag-iisip na ang mga taga-suporta ay napakahina na sila ay halos pabigat, na kinakaladkad sila pababa. At ngayon karamihan sa mga bagong recruit ay ganoon din ang iniisip, pero iba si Rodo. Nakangiti si Greg habang sinasabi na sumali si Paulo dahil gusto niyang labanan ang mga halimaw, ngunit dahil wala siyang kapangyarihan, siya ay nagsusumikap habang inaalagaan ang kanyang bagay, umaasa na siya ay magiging isang giver at makakabawi sa mga nangungutya sa kanya sa pagiging isang mahina. Pagkatapos nito, pinayuhan niya si Rodo na kalimutan ang tungkol sa mga inaasahan at tandaan kung ano ang kanyang layunin mula sa simula. Nang marinig iyon, nagtaka si Rodo kung ano ang dapat, at sinabi ni Greg sa kanya na alalahanin ang kanyang panghihinayang noong siya ay itinapon sa hukay at ang kanyang layunin ay natural na darating sa kanya. Sa wakas, sinabihan siya ni Greg na maging kumpiyansa at tinapik siya sa ulo, na nagpapaluha kay Rodo. Ngunit ang sandali ay mabilis na nasira ng Samandal si Engine sa kanya mula sa likuran. Nagulat si Engine na hindi pa kumakain si Rodo, at binalaan siya ni Rio na wala nang matitira pang pagkain para sa kanya, kahit na siya ang pinakakain nito. Sa sinabi nito, inanyayahan ni Greg si Rodo na kumain kasama niya at ang iba pa, at natigilan si Rodo nang makita niya ang lahat na nakangiti sa kanya ng masigla, kaya masaya siyang sumama. Pagkatapos nito, nagsimulang tumugtog ang musika at isang kakaibang lalaki ang nagsimulang mag-spray ng pagpipinta sa dingding. Sinabi ni Engine kay Rodo na bantayang mabuti ang pangalang Gab dahil siya ay isang tao na gumagawa ng gusto niya ng may kumpiyansa. Habang nagpipinta si Gab, sinisigawan siya ng karamihan na huminto dahil mabaho ang pintura, ngunit nagpatuloy siya. Hiniling sa kanya ni Engine na huwag gumuhit ng basura sa pagkakataong ito, ngunit ngumiti si Gab at sinabing hindi siya maaaring mangako. May maliwanag na kislap sa kanyang mata, nagpatuloy si Gab, at namangha si Rodo sa kanyang dedikasyon. Samantala, sa madilim na silid, ang red shirt ay nasugatan mula ulo hanggang paa at nakikiusap sa lalaki na iligtas siya dahil sinabi niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ipinagkaloob ng masamang tao ang kanyang hiling sa pamamagitan ng paglalagay ng talam sa kanyang bibig, at mabilis na binunot ito habang inuulit ang paglalarawan kay Rodo na ibinigay sa kanya ng red shirt. Nang maglaon, nang bumalik si Simio sa reception, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kliyente at pagkatapos ay tumawag kina Zanka at Rodo kasama ang mga taga-suporta upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kahilingan. Nagreklamo si Zanka sa receptionist tungkol sa pagpapahatid kay Rodo dahil hindi pa siya opisyal na sumali sa mga cleaners. Sagot ni Simio na partikular niyang tinawagan si Rodo dahil medyo related sa kanya ang request. Ipinaliwanag niya na ang isang mangangalakal ay ninakawan ng kanyang kargamento ng isang trash beast habang naglalakbay sa polluted zone, at ngayon ay hiniling sa kanila na ibalik ang kanyang mga gamit. Idinagdag niya na ang kliyente ay nabubuhay na may ilang espiritu tulad ni Rodo, kaya naman sa tingin niya ay makakatulong ito kay Rodo na magkaroon ng pahiwatig tungkol sa kanyang pagbabalik sa ibabaw. Napagtanto ni Greg na maaaring nag-aalala si Rodo at sinabi sa kanya na mayroon siyang pagpipilian kung gusto niyang pumunta or hindi. Tinitingnan ni Rodo ang kanyang mga guwantes, iniisip na baka mapahamak lang siya sa paraan ng iba, ngunit nagpa siya pa rin na kunin ito at tumugon na handa siyang sumama. Nang maramdaman ni Simio na maaaring hindi mapalagay si Zanka, humanap siya ng paraan para ma-motivate siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung paano tumugon si Engine sa pagsasabing kakayanin ni Zanka ang lahat. Binago nito ang mood para kay Zanka habang masayang ginagampanan niya ang papel ng isang pinuno. Sa kanilang pagpunta sa misyon, tinanong ni Rodo si Greg kung wala siyang dalang sandata, kung saan ipinaliwanag ni Greg na mayroon siyang ekstrang kutsilyo, ngunit mas gusto niyang makipaglaban gamit ang mga kamao.
Kinutya ni Follow si Greg sa pamamagitan ng pagsisiwalat na nagdarasal siya sa ilang random na anteng-anteng tuwing aalis siya para sa labanan. At habang pinapakita ni Greg ang kanyang item, bigla silang ginulat ng isang estranghero na nakatayo sa likuran nila na nakasuot ng nakakatakot na maskara. Ipinaliwanag ng estranghero na siya ang kliyente at nagpapasalamat sa lahat ng pumunta para sa kanyang kahilingan. Sinabi niya na gagabayan niya sila sa pugad ng basurang halimaw. Natuwa si Rodo at mabilis na nagtanong tungkol sa spirit. Sumagot lang ang merchant na bitbit niya ang kanyang kargamento nang madatnan niya ang spirit at pinapasok sila, ngunit dahil wala silang malay, kahit siya ay nag-aalala sa kanila. Seryoso ang mukha ni Rodo at tinanong kung may plano siyang ibenta ang spirit. Itinatanggi ng merchant lady na ginagawa niya ang anumang bagay at nilinaw na mayroon lamang siyang interes sa mga spirit. Habang sinusundan ng grupo ang mga ngalakal, naramdaman ni Zanka na ang lahat ay kainahinala dahil ang mga basurang halimaw ay karaniwang umaatake sa mga tao sa paningin at nagtataka kung bakit ang isa ay umabot sa pagdukot ng isang tao sa halip na pawiin siya. Ilang hakbang pa lang, itinuro ng merchant ang isang gusali, na sinasabi sa lahat na dito niya nakita ang trash beast. Hiniling ni Zanka sa lahat na magayos dahil ang basurang halimaw ay maaaring nagtatago kahit saan. Habang nag-aalinlangan silang pumasok sa gusali, may nakita silang tao sa kabilang dulo, ngunit bago sila makapag-react, sinimulan silang itulak ng merchant lady sa direksyong iyon. Sa oras na napagtanto ng lahat na ang tao sa kabilang dulo ay isang manika lamang, huli na ang lahat at gumuho ang sahig, na nagpatambo sa lahat habang ang babaeng mangangalakal ay tumalon pabalik. Matapos makarecover si Rodo, nagtataka siya kung bakit biglang naging putik ang sahig, at magalang na tinanong ng dalaga kung ayos lang sila. Galit na tinanong siya ni Greg kung nasaan ang spirit na binanggit niya, at ngumisi siya habang tinuturo ang spirit na nasa harapan nila at natutunaw sa putik. Pagkatapos ay dalawang makulimlim na figure ang lumakad patungo sa kanila na may mga lilang lampara, at napagtanto ni Zanko na ito ay isang bitag ng mga raider upang mahuli ang spirit na hinahangad nila, kung saan si Rodo. Nalilito si Rodo tungkol sa kung ano ang mga raider, at ipinaliwanag ni Greg na sila ay mga maliit na bandido sa nakaraan. Ngunit ang kanilang mga taktika ay nagbago sa nakalipas na ilang taon pagkatapos nilang simulan ang paggawa ng mga lihim na eksperimento, at ang pinakamasamang bahagi ay silang lahat ay malakas na givers. Pagkatapos ay inutusan niya ang tatlo sa kanyang mga tauhan na maghanap ng ruta ng pagtakas habang siya at si Follow ay sumusuporta kay Rodo. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Zanka na ang mga malalakas ay haharapin, kaya nag-alala sandali si Rodo. Ngunit nang sigawan siya ni Follow, nagpa siya siyang tumakas kasama ang iba. Habang tumatakbo sila, sinabi ni Rodo na maaari niyang harapin ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Greg na ang mga raider ay hindi karaniwang mga mandurukot, at wala siyang ideya kung ano ang kaya ng mga raider, na ikinadidismaya ni Rodo. Kasabay nito, sinabi ni Zanka na alam na niya na hindi magtatagal para malaman ng mga raider na mayroong spirit sa mga cleaners. Nagulat siya na nahanap nila siya sa lalong madaling panahon, ngunit makatuwiran dahil ang pagbebenta sa kanya ay maaaring magpayaman sa kanila habang buhay. Gayunpaman, ipinahayag ng katakot-takot na babae na wala siyang intensyon na ibenta siya. Sa halip, gusto ng mga raider ng impormasyon tungkol sa sphere, at ang pinakamahusay na paraan para makuha iyon ay magtanong sa isang spirit, lalo na upang malaman kung paano sila nakaligtas sa pagtawid sa hadlang ng buhay. Habang tinatanggal ni Zanka ang kanyang maskara, sinabi niyang wala siyang pakialam sa sphere at kinumpirma niyang walang anumang basurang halimaw sa paligid. Kinumpirma ito ng ginang habang pinapatawag niya ang kanyang mga mud dolls, at pagkatapos makita ang kanyang kapangyarihan, mabilis na nalaman ni Zanka na ang lupa na nagiging putik ay ang kanyang kakayahan. Mabilis na isinaaktibo ni Zanka ang kanyang mahalagang instrumento habang sinasabi niyang hindi magiging mahirap para sa kanya ang pakikitungo sa kanyang malagkit na mud marionette. Itinago ng Lady Raider ang isa pa niyang kasama sa loob ng kanyang mga halimaw na putik, at inatake si Zanka mula sa likuran niya. Kinukot siya ng kanyang kasama si Zanka dahil sa sobrang pagtitiwala sa kanya. At sa sandaling iyon, itinago ng ginang ang isa pang raider pabalik sa kanyang mga marionette at naglaro ng taguan kung saan kailangang malaman ni Zanka kung alin talaga siya. Ginagalaw ni Zanka ang kanyang sandata sa lahat ng direksyon, umaasang mahuli ang isa pang raider, ngunit sa bawat oras ay natatamaan siya at sa wakas ay itinutulak sa likod.
Siya ay nagalit ng husto at gumawa ng isang feudal na pagtatangka na malapitan ang ginang ngunit nakulong sa kanyang putik. Ipinaliwanag niya kung paano niya ginawang putik ang maraming bahagi ng lupa para hindi na siya masyadong makagalaw at makaalis. Nilinaw ng ginang na si Zhang Ka lang ang naririto na talagang naninindigan laban sa kanya, at kapag natapos na siya sa kanya, wala nang haadlang sa kanya para agawin ang spirit. Pinatigil ni Zhang Ka ang ginang habang malakas na sinasabi nito na labis siyang naiirita sa mga walang kabuluhang taktika nito. Mukhang naisip niya ang kanyang diskarte at ipinaliwanag kung paano niya ginagamit ang kanyang pala upang kontrolin ang putik, habang ang kanyang kasama ay gumagamit ng isang mahalagang instrumento upang harapin ang pinsala. Idinagdag niya na ang kanyang kasama ay nakasuot ng snowshoes, na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa hindi matatag na lupa. At ngayong naisip na niya ang kanilang mga taktika, nasasabik siyang ibagsak ang mga ito. Tinanggap ito ng ginang bilang panunuya at binalaan si Zhang Ka na mas magiging mahirap para sa kanya, ngunit nananatili siyang kumpiyansa at tumugon na mas kilala niya ang kanyang mahalagang instrumento dahil inaamoy niya ito at sinasanay ito araw-araw. Nairita ang ginang sa kanyang mahabang pagsasalita at pinadala niya ang kanyang mga halimaw na putik para umatake, ngunit mabilis na kinuha ni Zhang Ka ang kanyang pamalo at hinampas ito sa lupa. Ginagamit niya ang mga sonic vibrations para hanapin ang mga raider at pagkatapos ay diretsyong sumugod sa kanila, na inilabas silang dalawa sa isang sandali. Habang bumababa ang ginang, lahat ng kanyang alagang halimaw ay bumalik sa putik. At nang medyo naging kampante si Zhang Ka, naramdaman niya ang isang malakas na presensya sa kanyang likuran, na nagkataon ay ang masamang tao na nagpapahirap noon kay Red Shirt. Samantala, nakarating na sa exit door si Rodo at ang mga taga-suporta. Binuksan ito ni Greg at nakakita ng hagdanan doon at inutusan ang iba pang mga taga-suporta na umakyat, at tumawag para sa backup habang siya ay nananatili sa likod upang tingnan si Zhang Ka. Pagkatapos, nakita nilang may nagmamadaling papunta sa kanila at inaakalang si Zhang Ka iyon, sa pag-aakalang natapos na niya ang mga raider. Gayunpaman, ito ay naging boss ng kalaban. Ang raider ay binigyan ng maingat na tingin si Rodo, na nagkukumpirma kung siya ang kanilang target. Tumalon siya sa exit door at binasag ang pader, na nakaharang sa labasan nang makilala niya si Rodo bilang ang Giver Spirit. Binalaan siya ni Greg na si Rodo ay bahagi na ngayon ng mga cleaners at ang panggugulo sa kanya ay gagawin siyang kaaway ng lahat sa kanila. Binabalewala ng masamang tao ang babala at sinabing nahuli lang siya dahil sa mahina niyang direksyon. Sinabi niya na hindi niya sinadya na bigyan sila ng ganitong karaming oras at pagkatapos ay nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Habang sinusubukang tanungin siya ni Greg tungkol sa kinaroroonan ni Zhang Ka, hinayaan muli siya ng raider at sinabi kay Rodo na may gustong makipag-usap sa kanya. Ang raider ay tinanggal ang maskara ni Rodo ng puwersahan, na sinasabi sa kanya na walang mga basurang halimaw dito. At nang magtanong si Rodo tungkol kay Zhang Ka, sinabi ng masamang tao na siya ay naging madali sa kanya at pinatalsik lamang siya, kahit na ang lason ay maaring magbigay sa kanya ng masamang oras. Pagkatapos ay ginamit ng raider ang kanyang mahalagang instrumento upang gawing matalim na kuko ang mga singsing sa kanyang mga daliri habang binabalaan niya si Rodo na sumama ng tahimik. Sinabihan ni Rodo si Greg na tumalikod dahil hindi niya kayang labanan ang raider ng walang armas, at iginiit na kaya niya ito mismo. Pagkatapos ay hiniling ng boss si Rodo na mangako na hindi siya magagalit, at ibinunyag na napaslang na niya si Greg sa isang pag-atake na hindi man lang nakita ng sinuman. Ginaising ni Rodo ang kapangyarihan sa loob ng maswerteng charm ni Greg, at sa wakas ay naunawaan ni Greg, na patuloy pa rin sa buhay, kung bakit hindi niya ito maa-activate noon. Walang sino man ang tunay na nakauunawa sa kalikasan nito hanggang ngayon. Ang kakayahan ni Rodo ay hindi basta-basta ginagawang mahahalagang instrumento ang mga random na bagay. Sa halip, inilalabas nito ang kanilang tunay na nakatagong halaga. Binago ni Rodo ang Lucky Charm sa isang defensive weapon na may malaking mata, at sa halip na magpanik, ang masamang tao ay naglalaway lang dito. Naging mausisa ang masamang tao at tinanong si Rodo kung ito ang kanyang mahalagang instrumento dahil sabik siyang malaman ang lahat tungkol dito. Samantala, dinala ng ibang taga-suporta si Greg sa kaligtasan at sinubukang bigyan siya ng kaunting pangunang lunas. Naaalala ni Rodo kung paanong si Greg ang dahilan kung bakit niya napagtanto kung ano talaga ang gusto niyang gawin, at kung hindi iyon pinakita ni Greg sa kanya, mawawala pa rin siya sa isip.
Sinabi ng raider na mahal niya ang mga malalakas na giver at inilabas ang kanyang mga kuko, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Habir. Sinabi ni Habir na gusto niyang magsaya at itinanong kay Rodo ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng pagpapakilala, siya ay nasa sabik na parang baliw, na sinasabi na gusto niyang sirain nilang dalawa ang isa't isa at pagkatapos ay sumugod kay Rodo. Sa kabilang banda, ang ibang taga-suporta ay nagpupumilit na pigilan si Greg, ngunit patuloy na umaagos ang dugo. Pinapanood ni Greg si Rodo na nakikipaglaban, at napagtanto niya na ang dahilan kung bakit hindi siya makalaban noon ay dahil ang kanyang mga emosyon ay nagkulimlim sa kanyang pangunahing layunin. Ngunit ngayon ay wala nang natitira upang makagambala sa kanya. Nagpatuloy si Habir sa sunod-sunod na pag-atake, ngunit naiiwasan ni Rodo ang bawat isa. Sa wakas, nang tanungin ni Habir kung bakit hindi man lang umaabot sa kanya ang kanyang mga pag-atake, ipinaliwanag ni Rodo na ang kanyang kaibigang si Greg ay nanalangin para sa lahat na makabalik ng ligtas at maayos, at ang ibig sabihin ng ligtas ay hindi nasasaktan, kaya naman nakatutok siya sa pagtatanggol upang wala sa mga pag-atake ng kalaban ang makahawak man lang sa kanya. Sinabi ni Habir na ang mahalagang instrumento ni Rodo ay tila nagpapataas lamang ng kanyang kakayahang umiwas, at sinabi niya kay Rodo kung gaano ito magiging walang silbi kung hindi man lang niya ito ma-take. Itinuturo ni Rodo na si Habir ay nawawala ang katotohanan sa lahat ng panahon. Ni isang hakbang na pala ay hindi pa nakakagawa si Rodo, naiiwasan pa rin niya ang bawat pag-atake. At ang gumagalaw sa lahat ng oras na ito ay si Habir mismo, ibig sabihin ay mahuhulaan ni Rodo ang bawat galaw niya. Dumudugo ang ilong ng raider, pero tumatawa pa rin na parang baliw dahil humanga siya na ginamit ni Rodo ang malaking nakakatakot na instrumento para gabayan ang kanyang mga galaw at sa wakas ay hampasin siya ng kanyang kamao. Ipinaalala ni Rodo sa lalaki na siya ang gustong magsaya, kaya't mas masaya siyang sumabay hanggang sa gawin siyang isang tambak ng basurang nakalatag sa lupa. Ang pagdinig sa kanya na naghagis ng galit na kawalang galang ay talagang nakakaakit kay Habir, at binibiro niya na si Rodo ay medyo malamig ang puso dahil hindi siya nagkasala tungkol sa pagiging isang taong walang awa. Nang sabihin sa kanya ni Rodo na siya ang tanging exception, nagpakita si Habir sa likuran niya, handang umindayog, ngunit naparalisa muli siya ni Rodo at napunta ang isa pang malakas na suntok sa kanyang bituka na nagpapalipad kay Habir at sa kanyang nakakatakot na ngiti. Ang boss ay mabilis na nakabawi, gayunpaman, lumukso ng napakabilis na ang mga alikabok ay nabubuo sa kanyang paligid, na naging dahilan upang hindi makasunod ang mga mata ni Rodo. Tumatawa na parang baliw, sumugod siya pabalik, tumalon-talon pa ng mas mabilis kaysa dati. Ngunit ang mata na nakakakita ng lahat ay nagyayelo sa kanya sa sandaling makalapit siya, at muling nasuntok ni Rodo ang kalaban. Pagkatapos nito, ang lalaki ay tumalbog ng napakabilis na tila lumabo, ngunit patuloy na hinaharangan ni Rodo ang kanyang mga pag-atake at pinapahirapan siya ng husto. Habang tumatawa si Habir sa kanyang kabaliwan, pinatahimik siya ni Rodo gamit ang isang huling two-punch combo na nagpalamig sa kanya saglit, pero ngumiti lang si Habir dahil matagal na siyang hindi napahirapan ng ganito, at sa tingin niya ay nag-enjoy din si Rodo. Kinabahan si Rodo sa kanyang hindi maganda na ekspresyon, ngunit biglang nagseryoso ang kalaban at ipinaliwanag ang kanyang teorya na malamang na gumagana ang mahalagang instrumento ni Rodo sa pamamagitan ng pagdama sa layunin ng pagpaslang ng isang kaaway at pagkatapos ay inilalayo sila sa paraan ng pinsala. Naguguluhang nakatingin si Rodo habang ang kalaba ay tumatawa ng puro sarap sa sakit. At iyon ay kapag ipinaliwanag ni Habir na kung siya ay mawalan ng malay mula sa lason at ang kanyang walang malay na katawan ay lumaban, walang pagpaslang na layunin na matutukoy. Habang ipinapahayag niya kung gaano siya nasa sabik na makita kung ano ang mangyayari, ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawawala, at si Rodo ay tahimik na nakatitig sa takot habang ang kanyang katawan ay kumikibot. Unti-unting umikot ang mga mata niya at nabasag ang pader sa likod niya.